Guys, kakauwi lang namin at ang lulutuin naman natin ngayon ay 10 kilong bopis. So, meron ako dito. Ito na i-chop na to pang bopis. Pakadami namin gagawin. Ito naman, pang ulam to ng mga driver. Ilalaga ko lang muna to para luminis, lumambot at parang pinakabanlaw na din niya. Ito yung gulay na gagamitin natin. Maglalagay ako dito ng labanos, bell pepper at carrots. Ayan. Tapos yung ibang gulay, pang-i-stock ko, pang ulam namin. I-stock din ako nitong cauliflower kasi favorite yan ng mga anak ko. Ganitong kadami yung ilalagay naming gulay dun sa 10 kilong bopis. Itong bell pepper nito guys, hihiwain namin ng maliliit. Kasi medyo matigas yung balat nito, diba? Kaya hindi kaya ng food processor. Kung magiling man siya, hindi pantay-pantay. Kaya itong carrots at labanos na lang yung papadaanin namin dun sa food processor. Para mas mabilis siyang ma-chop. Lagyan natin ng tubig, konti lang ha. Tapos papakuluan lang natin to hanggang sa mawala lang yung lansa niya. Pero dito hindi na ako maglalagay ng asin. Parang ito lang yung pinakabanlaw para malinis na din. Para mapabilis yung gawain natin sa kusina, padaanin natin dito sa meat grinder or food processor. Ito yung pinaka-favorite ko guys. Ito glass to, tapos meron siyang kasamang rubber dito pag na-receive nyo. Kasi yung akin nawala ni Ate She. Ayan. Try natin. Pino agad. Meron pala itong mode, ito yung mahina at malakas. Ganyan na siya kapino. Next, yung carrots at labanos naman. Ito naman bagyang giling lang to kasi nga pang bopis natin to. Yan, okay na yan. Okay na yung ganyang giling para sa bopis. Okay na yung baga, kaya magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Parang kulang sa oil, dagdagan ko pa. Ayan, ito pala yung gamit ko guys. Ito yung ating squeeze bottle na kahit itaob mo siya, hindi tutulo. Unless na lang pipindutin natin or i-press, saka lang siya tutulo. Kaya masarap dito maglagay ng mga patis, toyo, suka, lalo na yung mantika. Press ka lang ng ganyan, napaka-easy. Napaka-easy niyang gamitin. Matibay ito, makunat yung plastic niya. Pag okay na itong bawang at sibuyas, ilagay na din natin itong atswete. Ayan, ito yung old version na paggamit ng atswete. Yung ginigisa para lumabas yung tunay niyang kulay. Pag nagmamantika na, ilagay na natin itong baga, puso, atay, yung pinakulo natin kanina. Ito pa, bali 10 kilo yun. Pwede na din natin yung timplahan, lalagyan ko rin yan ng laurel, paminta, 4 na kutsara. Lagyan na din natin ng patis. Okay, at sasangkutsahin natin yan ng mabuting. Pag nagsasangkutsa ako guys, talagang matagal kasi nandito yung sarap niyan. Pag sa tingin nyo naman na nasangkut siya ng mabuti, lutuin na natin to sa suka. Ayan, suka lang. Ayan, huwag mo na nga haluin, hintayin lang na maluto yung suka. Pag kumukulo naman na, ipaglalagay na natin itong carrots, labanos at bell. Tingnan nyo naman, napakadami. Kaya yung bopis natin, magta times 2 yan, dadami yan. O diba, kung i-chop ko yan isa-isa, naku, napakatagal niyan. Kaya kung tinatama din kayo maghiwa, gamitan nyo ng food processor. Pang pinali naman, maglagay tayo ng 2 maliit na liver spread lang. Tapos asukal, maglagay din tayo. Okay, tikman nga natin. Medyo kulang siya sa alat. So, ito na yung huling ilalagay ko guys ha. Lagay lang ako ng konting asin. Masarap na. Pakuluin na lang natin to at ready to serve na to sa ating mga driver. Maglalagay din pala ako ng sili para merong konting sipa. Isang kulo na lang to at pwede na to. Ready to serve na to. Ate She, halika na, kain na tayo. Ito na din ang aming lunch ni Ate She.